ng panibagong panghaharas ng mga Chinese sa West Philippine Sea, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa ito ang tamang panahon para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa pagdating sa bansa mula Melbourne, Australia kagabi, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang aabot daw sa 1.53 billion US dollars o katumbas ng 86 billion pesos na business agreements na naiuwi sa Pilipinas. Tiwala rin ng Pangulo na naihayag niya ang posisyon ng bansa pagdating sa regional security sa pagharap sa 50th Australia-ASEAN Summit. The summit provided an opportunity to discuss regional and international issues and how ASEAN and individual member states, such as the Philippines, may contribute to the peace, security, and prosperity of our immediate neighborhood, the Indo-Pacific. Kasabay niyan, ikinababahala raw ng Pangulo ang panibagong insidente ng pagharang at pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa Philippine Coast Guard vessels noong Marso 5. Pero sa tanong kung hihingi na ba tayo ng saklolo sa Estados Unidos, I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard. Patuloy din daw na ipararating ng bansa ang pagtutol sa hakbang ng China at hahanap ng paraan sa pakikipag-usap upang matiyak na hindi na mauulit ang pangyayari. Maliwanag din anya na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas ang ulat na may mga Chinese research vessels sa bahagi ng Benham Rice. There is a suspicion that they are not only research vessels. So again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Maaalalang noong 2012, idineklara ng United Nations na bahagi ng continental shelf ng Pilipinas ang Benham Rice. Noong 2017 naman, nirename o pinangalanan nito ng bansa na Philippine Rice. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.